kahit na po hindi maganda po ang ating panahon, dapat talagang ang every gising is a blessing Yes, talaga ngiti naman. lang, ganyan. Oo, ngiti lamang. Oo. Tapos lalo na tayong mga Pilipino, 'di ba? Kaya natin 'yan harapin anumang pagsubok po sa buhay. So ayan mga kapatid, go na tayo sa ating segment na paalala po ng Diyos. Mga kapatid, kumusta po ang inyong lugar? Maulan ba? Binaha ba kayo? Pinag-iingat po natin yung mga nasa western sections ng bansa lalo na. Narito muna ang update sa Bagyong Inday. Patuloy itong humihina, di ba, blessing yan, habang nasa lokasyon ng silangan ng Basco Batanes. Pero kahit humina, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Luzon dahil nga ito yung pinaka-epekto ng bagyo, yung paghatak niya, pagpapalakas sa ating habagat. Kaya kahit inaasahan na lalabas na bukas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon this weekend. Sa ngayon nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, sa eastern portion ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang number 1 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan. Number 1 din sa Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga at sa eastern portion ng Mountain Province. Kabilang din ang eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Samantala, nagkansela na rin po ng klase sa ilang lugar dahil nga sa Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Makikita nyo po sa inyong mga screen, ayan, tutok na po kayo sa listahan ng mga paaralan na suspendido ang klase ngayong araw. Meron po yan sa Region 1, mayroon sa Region 3, yan po ang Central Luzon. Sa Region 4A, Calabarzon po yan. Tutukan nyo po mabuti, hindi double check nyo po dahil may mga eskwelahan na talagang all levels naman ang public and private ang kansilado. Pero may mga ibang probinsya po kasi na sa elementarya lamang walang pasok. Pero so far, yung sa regions 4A and 4B ay all classes. Ayan po. Narito naman yung mga listahan po ng class suspension dito naman sa Metro Manila. Bukod po sa Bagyong Inday, isa pang natural disaster ang nangyari kahapon. Pumutok ang Bulkang Kanlaon Huwebes ng umaga. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng moderately explosive eruption sa bulkan. Ayan po, nakikita niyo po yung video sa inyong mga screen. Kasunod niyan, nakaranas ng ashfall ang mga residente sa kalapit na lugar at umabot pa po yan sa Cebu City. At tuwing may tuwing may natural disaster gaya po ng bagyo, lindol o pagputok po ng bulkan, talagang mag-aalala ka. Nakakatakot kasi ito dahil nga po sa posibilidad ng pagkasira ng mga infrastructure o pagkitil ng buhay. Pero kung may mga ganitong epekto ang natural disasters, bakit hinahayaan ito ng Diyos na mangyari? Lalo na pag direkta po tayong naaapektuhan ng matindi, di ba? Hindi natin maialis minsan na talagang magtanong na, Panginoon, bakit niyo po ito pinahihintulutan na mangyari sa amin? Na itatanong natin yan, di ba? At kahit sa mga kwento sa Biblia, alam nyo, ilang beses na po itong nangyari. Yung ibang sakuna nga, Diyos mismo ang nagpadala. Kung matatandaan nyo sa kwento ni Noah, nagpadala ang Diyos ng malaking baha bilang parusa sa kasamaan ng mga tao. Kung ikukonekta natin sa mga nangyayari ngayon, ibig bang sabihin nito, pinaparusahan tayo ng Diyos? Ganun na ba kasama ang mga tao ngayon? Pakinggan natin ang paalala ng Diyos tungkol sa sakuna. Ito na nga po, Pastor Paul. Minsan pag ganito kung ako, well, ikaw, I'm sure you'll be able to explain and balance it, diba?
Kasi, yun nga, katulad ng sabi ko, may mga tao na mabubuti, pero sila yung tinatamaan Yes. ng natural disaster. At ang nakakaligtas pa, I'm sure ganyan din ang reaksyon ng marami ngayon, na sila yung mayayaman, sila yung may kakayanan na i-safety ang kanilang pamilya, ang kanilang mga sarili, nakatira sa mga safe na lugar, yung mga ganoon, hindi ba? Pero pagbabasihan natin sa Bible, may mga disaster na mismo ang Diyos ang gumawa nito, hindi ba? Yes. Okay, paano mo ipapaliwanag sa mga kwento sa Biblia ang natural disaster muna? Bakit hinahayaan ng Panginoon na mayroong ganito? So yung natural disasters, yung mga pangyayaring yan sa Biblia, makikita natin na ginagawa o nangyayari siya dahil gustong ipakita sa atin ng Panginoon na He is in control. No, yung kapangyarihan po niya, He rules over the weather, the seas, earthquakes. Lalo na nung unang panahon, hindi nila mapaliwanag kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. So, para sa kanilang mga kumikilala sa greater power or sa greater being, talagang para sa kanila, gawa ng Panginoon ito. Siya ang kumikilos kasi hindi pwedeng tao ang gumawa nito. Ganun ang perspective noon. Pero sa Biblia rin, makikita po ninyo, ang mga natural disasters ay minsan pong nangyayari dahil it is an act of judgment. Katulad nung halimbawa kanina, si Noah, yung flood, di ba sa Genesis 6, or yung Sodom at Gomorrah, yung pagkasira nun sa Genesis 19. Sa number 16, nilamon din po ng lupa ang mga rebelde. Sa Amos, meron pong famine. Sa Egypt, no, sa Exodus, meron pong plagues. Lahat ng yan, pinahihintulutan ng Panginoon para ipakita sa tao kung sinong tunay na makapangyarihan. So yun, feeling ko ang dapat nating na-embrace kapag humaharap tayo sa disasters. Tayo'y tao at may greater power over us. Kalooban pa ng Diyos ang sakuna, Pastor Paul. Pinaparusahan nga ba tayo? Parusa nga ba maituturing ito kung nangyayari ito sa atin? So, ang purpose ng Panginoon sa pagbibigay niya ng pahintulot sa mga natural disasters, unang-una, pwede yung pagdidisiplina. Pwede yung palo, pwedeng paghuhukom, o pagising ng diwa natin, o pagtawag na muling manampalataya sa Kanya. So, pwede rin siyang kaparusahan kasi matindi na yung kasamaan. Kaya nga pinapahintulutan niyang may mga cities na nasisira because of natural disasters because the city is so sinful. Diba? At yun yung nangyari sa kwento ni Noah. Talagang napikon na, sabi sa Bible, I regret, I will blot out man whom I have created from the face of the land. Buburahin niya lahat except yung pamilya ni Noah. Kasi kalugod-lugod si Noah. So kaya si Noah lang ang inilagay doon sa arko at siya lang ang nakaligtas. Kumbaga nag-restart yung mundo. Binura muna niya yung mga masasama. No, kaya lang sabihin natin, itong mga pagbahaba ngayon, pagbura ba ng Diyos yan sa atin? Sinabi po niya na hindi na niya sisirain ang mundo sa baha. So kung kunyari binabaha kayo ngayon, at tayo nasubok natin yan dito sa Pilipinas, hindi naman natin niro-romanticize yung resilience ng Pilipino. Hindi natin sinasabi Naaabuso na nga daw na ang tibay naman ng Pilipino. Hindi yun ang purpose natin. Pero gusto nating makita na sa kabila ng lahat ng mga malalaking bagyong pinagdaanan natin, tapat ang Panginoon dahil nakakabangon tayong muli. Hindi dahil resilient tayo, kundi dahil tapat siya sa pangako niyang hindi niya tatapusin ang mundo sa pagbaha. Huli na yon yung time na nangyari kay Noah. Ano pa yung ibang mensahe ng mga sakunang dumarating? Ano pang ibang gustong ipaabot sa atin? Siguro para sa akin, no, tinuturuan tayo ng mga sakunang ito na lumapit sa Panginoon. Marami pong tao, hindi sila confident or hindi sila consistent na lumalapit sa Panginoon kasi masarap ang pinagdadaanan nila sa buhay. Di ba kayo mga kapatid na nanonood sa atin ngayon, kapag po kalmado, pag walang pagsubok, parang ang pakiramdam natin okay lang. Hindi natin masyadong kailangan si Lord. Although syempre that is a lie from the enemy kasi kailangan natin siya all the time. Di ba? Kaya kapag tayo humaharap sa mga ganitong klaseng pagsubok, binibigyan tayo ng reminder ng Panginoon na tawag ka naman sa akin.
lapit ka naman sa akin. Kasi ito yung mga bagay na wala tayong control. Wala tayong kapangyarihan para tigilan yung napakalaking bagyo. Yung, di ba, itong si Bagyong Inday nung paparating siya, yung takot sa ating mga tao, pag natakpan yung buong Pilipinas, magdudusa tayo. Kaya nagdarasal tayo. Tapos makikita mo yan, hindi lang si Inday, pero yung mga nakaraan pang major typhoons na napakalaki, taklob ang buong Pilipinas. Kung paano siya iiwas ng Panginoon, di ba? And the glory goes back to God. Kasi kapag nakaiwas, sinasabi natin, narinig ng Diyos yung panalangin natin. So I think that's the purpose of it, no? For us to prove that the Lord is able and the Lord listens to prayers and the Lord is still in control. Okay. Hi, Lord De Vera, na nakatutok sa atin ngayon. Mukhang papunta na to. Mamaya ibubulong ko kay Pastor ang tanong mo, ha? Yan. Pero ito, Pastor Paul, para doon sa mga nakakaranas ng ganitong sakuna, paulit-ulit din, hindi lang naman isang beses nararamdaman to. Actually, lahat naman po tayo, I'm sure, nakaranas na po ng sakuna. Kami, sa Hagonoy, Bulacan, hindi na nga nawawala yung tubig baha. During ang earthquake noon, naalala ko high school, ganun din. Bumagsak din yung mga tahanan namin sa Calasiao, Pangasinan. So, kanya-kanya po tayo ng nararamdaman na sakuna. Pero, paano natin mauunawaan ang epekto ng sakuna kung sinasabi natin hindi naman ito talaga parusa ng Diyos? So, siguro, kung naniniwala tayo na walang dahilan para tayo'y parusahan, no? Kailangan nating makita yung sakuna in another perspective. Kasi kapag sinarado natin yung utak natin na ang mga sakuna ay laging parusa ng Diyos, you will end up comparing to those that are really bad and they are not suffering. Yung mga totoong maloko, yung mga totoong masasama na hindi nagdurusa. Kung ikukumpara mo dun sa mga mababait naman, tunay na naghihirap ng mga Pilipino, tapos sila pa yung agrabyado. Kapag ganyan ang perspective natin, mas nahihirapan tayong intindihin yung kabutihan ng Panginoon. So, paano natin mas mauunawaan ito? Let's take time, no? Magnilay-nilay po tayo. Kasi kung i-reflect natin sa sarili natin, may mga pagkukulang ba tayo? Kasama sa pagkukulang yung hindi tayo faithful sa Panginoon. So, kunyari tayo ay may ginagawang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Pero isa pa, no? And I think I want to talk about this also. Yung mga natural na sakuna na nangyayari, pagbaha, etc. That is a punishment for us eh. Kasi we have not been good stewards of what is entrusted to us. Kunyari, bakit ho ba nagbabaha? Hindi natin inaalagaan, hindi tama yung ating pagtapon ng basura. Yes, may korupsyon na nangyayari. Pero totoo rin po na wala tayong pakundangan doon sa ating mga pagtapon sa estero o di kaya sa kanal. And eventually, magko-compile yan lahat. Tapos tayong magsasuffer in the end. So ito'y paalala rin sa atin ng Panginoon na gawin natin yung tungkulin natin na alagaan yung ibinigay niya sa atin. Ang mundo, itong bayan po natin, lahat ito'y blessing ni Lord eh. At kapag miss ako na, doon natin naaalala, hindi ko na-appreciate, hindi ko na-alagaan yung blessing na binigay ni God sa akin. Iba-iba ang role, kasi nandoon po tayo. Ito kasi mainit yung usapin ng mga ninakaw na pondo, flood control project. Nandoon na po tayo, no? Itong mga taong ito may mga talagang nagnakaw at pinagsamantalahan ng kaban ng bayan. Pero sana hindi rin po natin ialis sa ating mga sarili na mawalan tayo ng care. Yung Tagalog ng care. Ng care sa kalikasan. Kasi ang tendency, 'di ba? Hindi tayo mawalan ng pakialam. Thank you, Carmi. Hindi tayo mawalan ng pakialam sa pag-aalaga pa rin ng ating likas na yaman. Hindi porket ayan, kaya tayo binabaha dahil sa kagagawan nyo. Ayan na yung basura, bahala kayo diyan maglinis. No, sana may kanya-kanya tayong role. Yes. Kung sila
sila na namantala, hindi yan nawawala, hindi yan nakakaligtas sa mata ng Panginoon. Yes. Pero tayo, panatilihin natin yung goodness natin, Mm. yung mabuting kabutihan ng pagkatao natin. Mm. Alam natin na may dapat na pagtapunan ang basura. No? Itapon natin sa tama. Mm. Kasi yun nga, tama yung basurang itatapon mo, babalik sa'yo. Babalik sa'yo, Diba? yes. Yung mga ganong bagay. Bakit nagkakaroon ng baha agad-agad ng thunderstorms lamang? Tumataas sa ano? At the end of the day, hindi lamang din po government ang may kasalanan yan. Of course, they have a big role to play. Mm. Ano po, sa pagpapanatiling maayos ang ating mga drainage system. Mm. Pero yung Disiplina yung eh, disiplina di ba? Mm. pagdating po sa basura, nasaan din? Tanungin din po natin yung ating mga sarili. Guilty rin tayo kahit papano. Kung lahat tayo ganun klase, talagang malulubog tayo hindi lamang po sa tubig baha, pati sa ating mga sariling basura. Pero dito po sa mga nangyayaring ito, Pastor Paul, Mm. paano ba? Sabi ko nga, may mga probinsya, may mga kababayan tayong paulit-ulit, taon-taon, alam na nila yan. Ako, ito na naman. Babahain na naman tayo, malulubog na naman ang ating bahay sa tubig baha. May meron na po tayong nakuhang report yesterday sa Maguindanao ay umaabot na raw sa ilang barangay hanggang leeg ang tubig. Doon ngayon, I hope nag-improve na po ang inyong kalagayan dyan sa Mindanao. Yun nga lang, ang kailangan po maghanda ngayon, ang Western Visayas at tayo ngayong weekend dito sa Luzon. Dahil paakyat na nga, palabas na itong si Bagyong Inday. So pag tumataas yan, tumataas din yung epekto ng habagat. Nahihila So umakyat siya, nag-start siya sa Mindanao, dumadaan na sa Visayas, makakaranas tayo dito sa Luzon. Huwag tayong magpakampante itong dito sa Metro Manila na cloudy skies lang at medyo mahangin. Maging handa pa rin po tayo sa posibleng malakas na ulan. Ayun, paano ginagamit po ng Diyos, Pastor Paul, yung mga problemang ganito, gaya nga po ng sakuna, para pagtibayin pa rin yung pananampalataya po natin? Siguro pag meron tayong pinagdadaanan katulad ng mga sakunang yan, natututunan nating tumawag, lumapit, 'di ba? Natututunan nating magdasal. Hindi, alam ko religious ang mga Pilipino. At masasabi natin palagi tayong nagdarasal. Pero kapag meron tayong mga sakuna, tumitibay yung pananampalataya kasi wala ka ng ibang kinakapitan. Ubus na ubus ka na. So parang, Lord, kailangan kita ngayon. And I think, hindi man natin gustong mapunta tayo sa ganitong lugar. Pwede nating ipagpasalamat yung mga moments na yon. Bakit? Kasi it allows us to be intimate with God. Nilalapit tayo nito sa Panginoon. At saka pinapaalala sa atin, tayo'y tao, siya'y Diyos. Kasi kadalasan tayo kung mabuhay tayong mga tao, parang kala mo hawak natin ang lahat hawak nyo ang beat, di ba? Pero kapag ganitong klaseng wala tayong power over this, yung mga sakuna na yan, problema na yan, tatawag ka talaga sa greater power. At doon pinapakilala ng Diyos kung sino siya at kung anong kaya niyang gawin. Amen. Mga kapatid, sa huli, hindi natin maaaring sabihin na ang bawat bagyo, lindol o pagsabog ng bulkan ay direktang parusa po sa atin ng Panginoon. Pero isang bagay ang tiyak, ang mga sakuna ay paalala na hindi natin kontrolado ang buhay at ang mundo. Paalala ito na ang buhay ay maikli, na dapat tayong maging handa, magmalasakit sa isa't isa at mas lalong manalig sa Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Sa halip, inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanyang pag-iingat at maging daluyan ng pag-asa at pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil kahit hindi po natin maiiwasan ng sakuna, maaari pa rin tayong pumili ng pananampalataya sa halip na takot at pag-asa sa halip na pangamba. At diretso na tayo, Pastor Paul, sa karakter ng Biblia. Ito po, Bible character of the day natin ay si Naaman. Matapang at matagumpay na general itong si Naaman. Kilala siya bilang makapangyarihang pinuno ng hukbo ng Aram.
Malaki kasi siyang, marami na po kasi siyang naipanalong laban. Kaya naman, mataas din ang tingin sa kanya ng hari ng Aram. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon siya ng karamdaman. Tinamaan si Naaman ng ketong. Nang mga panahon na yon, itinuturing ang ketong na isang sakit na malubha at mahirap gabutin. May nakapagsabi sa asawa ni Naaman na may propeta sa Israel na maaaring makapagpagaling sa kanya. Siya si Eliseo. Pumunta si Naaman kay Eliseo, dala ang mga regalo at sulat mula sa hari ng Aram. Hindi nakipagkita ng personal si Eliseo, pero nagbigay ito ng bilin sa pamamagitan ng isang mensahero. Ang sabi ni Eliseo, maligo ng 7 beses sa ilog ng Jordan si Naaman. Nagalit noon si Naaman dahil hindi siya hinarap ni Eliseo. Akala niya kasi gagawa ito ng kahanga-hangang himala. Pero sinunod naman ni Naaman ang sabi ni Eliseo dahil na rin sa panghihikayat ng kanyang mga lingkod. Gumaling siya sa ketong matapos nito. Simula noon, kinilala ni Naaman ang Diyos ng Israel at nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, bago po natin ituloy ang discussion, ito muna ang ating tanong tungkol sa ating Bible Character of the Day para magkaroon po kayo ng pagkakataon na sumagot na ngayon agad. Paano ka pinapagaling ng Diyos sa iyong nararamdaman? Paano ka pinagaling ng Diyos sa iyong nararamdaman? Mag-comment na po kayo, i-post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page at mamaya po ay babasahin natin. Ako, calmness. Hindi lamang naman po ang pinag-uusapan natin yung matindi o grabeng sakit. Di ba may mga pagkakataon na tayo in pain? In pain yung puso natin, literal maybe, or yung nararamdaman natin emotionally. In pain tayo or sakit na nararamdaman na hindi natin naiintindihan yung nangyayari around us. Or minsan, kasukasuan talaga. In pain, diba? Or masakit ang ulo, diba? Iba-iba. Ako, pag naririnig ko yung mga worship songs, yun ang aking unang gamot. Kasi kailangan kumalma ka muna para kumalma rin yung buong katawan mo. Kahit na anong inom ng gamot mo, kung iindahin mo yan at wala ka pa rin sa focus at wala kang kakalmahan, nako, feeling, hindi agad epekto. Ako na-test ko na yan several times yung sakit ng ulan na pag tinama ka ng migraine, diba? Pag lalo mong in-embrace, ininda mo, sakit, ganyan-ganyan. Diba? Yung kasukasuan mo, kalmahin nyo po yung sarili nyo. Huminga kayo ng malalim. Listen to the Word of God. Listen to worship songs. Malaking tulong. Mababawasan maybe sa may mga pagkakataon na hindi mawawala totally ang pain, but makakabawas ang laking bagay na, sige, ayan, kumikirot yung kunwari, leeg mo, likod mo, ulo mo, pero pag may kasama, alam mong katabi mo yung Panginoon, kahit nandyan yung pain, nakakangiti ka pa rin. Iba yung pakiramdam na, okay lang to, kaya ko to, kasi I know, katabi ko ang Panginoon. So yun, ako I think worship songs and Word of God. So eto po, balikan ko nadala ko doon. Balikan natin yung kwento ni Naaman. Ketong, kahit naman ngayon, 'di ba? Minsan pag di naintindihan ng kababayan natin yung sitwasyon na ketong, talagang nilalayuan, 'di ba? Pastor Paul. Pero ito, bakit itinuturing na malubhang sakit noon yung ketong, Pastor Paul? Well, noon kasi walang paliwanag kung paano siya nangyari. No? Kung paano na kukuha yung ketong. Kaya sa Biblia ang lagi sinasabi, binigyan siya ng ketong. Parang, kumbaga, hindi nila alam yan pa nung panahon nila na viral ba yan, etc. Pero, ang pinakamalapit sigurong pwede nating sabihin sa ketong is yung tinatawag nilang Hansen's disease. No? At ito ay nakakaapekto sa balat. At eventually, pag lumala siya, pati yung iyong mga nerves. So, matitigilan kang makaramdam. And then eventually, it affects your upper respiratory tract. So, sa lahat ng mga nagkakaketong noon, nakikita nila yung paghihirap. This is really something na ayokong mangyari sa akin. Kaya nare-reject yung mga tao noon.
The thing is, may mga kwento daw doon, Pastor Paul, na yung mga nagkakaroon ng ketong, ibig sabihin, marumi ka. Sinasabing parusa raw ito ng Diyos. Bakit ganoon? At hinihiwalay pa nga sa tao, di ba? Kasi nga, marumi. Base sa binigay na law ng Panginoon, kapag ka may leprosy ang isang tao, and he's talking about his nation, yung grupo ng mga Israelita, hindi pa sila Israel nun, pero they're a group of people. Ang sinabi niya, kapag may isa sa inyong may ketong, kailangan nyo siyang ilayo. Kasi ang picture nun, mayroon siyang karumihan. So kapag marumi ka, ilalayo ka para hindi mo mahawahan yung iba. It is in a way, it is a picture of what sin does. 'Di ba, kapag ayaw mong magkasala, tapos dumikit ka sa mga mahilig magkasala, eventually gagawin mo rin yung ginagawa nila. So that was the picture. Isa sa mga parang reason, minsan binibigay yan ng Diyos bilang parusa. Yung kapatid ni Moses, si Miriam tsaka si Aaron, nagrebelde sila kay Moses. Bakit si Moses ang boss? Kami ang panganay. So umaangal sila. Naririnig din naman namin si Lord. So sa angal nila, binigyan ng Panginoon ng ketong si Miriam. So kailangan niyang lumayo sa tao. 'Di ba? So ito ay nagiging kaparusahan paminsan. Kasi nga yung disiplina na ilalayo ka sa ibang tao, yung maseseparate ka, mararamdaman mo yung heaviness kasi wala kang kasama or ayaw kang dikitan ng iba. And I think that's what the punishment is. And dito sa kwento ni Naaman, sikat siyang sundalo. Oo, Very effective siya. So kung kakainin yung buo niyang katawan ng ketong, mawawala lahat yon. Kaya siguro ganun katindi yung desire niyang gumaling siya. Pero ayun nga, nabalitaan niya, itong si Eliseo. Pero nung pumunta siya doon, hindi naman siya hinarap. 'Di ba? Pero, pinagaling siya. Hindi siya hinarap. Si Eliseo, kung titignan natin yung kwento, ang nilapitan ni Naaman, pagpunta niya ng Israel, ay yung hari ng Israel. Humingi siya ng tulong. Sinabi niya, pagalingin niyo ako sa sakit ko. Yung hari ng Israel, sabi niya, sino ka bakit ka lalapit sa akin? Gusto mo bang makipaggera sa akin? So parang magiging war yan supposedly. Tsaka sumingit si Eliseo. Sinabi niya dun sa hari, bakit mo ina-address? Hindi ikaw ang pinunta niyan. Ako pinunta niyan. So papuntahin mo sa akin. So pumunta si Naaman sa bahay niya. Hindi lumabas si Eliseo. Oo. 'Di ba? Bakit? I believe ayaw ni Eliseo o sa Ingles, ang pangalan niya ay Elisha o Elisha, no? Ayaw ni Eliseo na mapunta sa kanya yung glory. Kasi kapag pumunta sa kayo si Naaman at sinabing, may nagsabi sa akin nakakapagpagaling ka raw at napagaling niya, ang gloria mapupunta kay Eliseo. At yun yung ayaw mangyari ni Eliseo. Kaya sabi niya, pinasabi na lang niya, maligo ka sa Jordan 7 times. At dun, yun ang inangalan ni Naaman. Interesting Sa mga susunod nga, tingnan natin ang kwento ni Eliseo rin. Okay, pagdating doon siya maligo ng 7 beses sa Ilog Jordan. I'm sure doon po sa mga nagkaroon na ng pagkakataon na maging bahagi po ng Holy Land Tour, laging kasama po ang Jordan River. Ako'y nabutan ko yun nung pumunta tayo. Pastor Paul, umulan nun Kaya kulay tsokolate yung But, alam mo, kahit nung nalublob ako, oo, nagkulay tsokolate, pero hindi malagkit. Oo. Tsaka wala siyang amoy. Ilog natin kasi dito, walang amoy. Pero nagkulay tsokolate po talaga kasi nga umulan. So, yung putik, 'di ba? Pero ramdam mo na yung lumubog ka sa malinis na tubig. Oo. Iba, kahit malamig. Malamig doon Kahit malamig. Kasi doon po kami nagpapabaptize yung mga gusto na. Naalala ko na naman nung binaptize ako. Iba yung pakiramdam pagkalubog na ganon. Hindi na huminto yung luha ko. Ay, grabe yung pakiramdam na baptize ka ulit. Tinanggap mo ulit ang Panginoon. Ayun, that's another story, mga kapatid. Daldal ko today. Okay, so bakit nga doon sa Ilog Jordan, bakit doon pinapunta at
nagamot naman siya talaga. I think ito ay moment of truth para kay Naaman. Mm. Ang issue dyan, nung siya'y nagre-reklamo, nag-walk out pa yan siya. Nag-walk out siya. Sabi niya, bakit ako paliliguin sa Ilog Jordan? Hindi ba mas maganda yung mga ilog dun sa ibang lugar? Bakit ako pa? Parang yung May pride ganun niya. pa Oo, siya. may ganun siya. Parang, Oo kumbaga, kung iisipin mo, ikaw na nga yung may kailangan eh. Oo. At saka, pati nga yung hindi pagharap sa'yo ni Eliseo, kinestyon mo Oo, pa. Oo. Parang kumbaga, pinangahawakan pa rin niya yung pride eh. Mm-mm. Ang kwento ni Naaman ay reminder para sa atin na meron tayong kalaban na nasa mga sarili natin. At yun yung masyadong mataas na tingin sa sarili. Yung ayaw nating bumaba kasi mahalaga tayo sa opinion natin. So, para hindi siya siputin, nabastos siya doon. Para sabihing maliligo siya sa Jordan at hindi sa mas magandang ilog, mas kabastos-bastos yon. Kaya, nung sinabi sa kanya nung mga alipin niya, Naaman, kung may papagawa sa yung malaking bagay para gumaling ka, gagawin mo, di ba? Ano ba naman yung maliligo ka lang? Lulubog ka lang sa tubig. And that woke him up to his senses na, oo nga no, lulubog lang naman ako. Di ba? At ginawa niya, lumubog siya. Alam mo, sinabi sa Biblia, pagbangon niya, yung kutis niya parang kutis bata. Ganun ka, parang bagong Oo. sanggol, ganun. Oo. Yung napakakinis, wala kang peklat, whatever. Ganun ang nangyari. Nabura yung ketong niya at ang ganda nung kutis niya. No, kaya, ang naging resulta nun, excited siya eh. Pumunta siya kay Eliseo eh, parang, Eliseo, ito na yung mga bayad ko. Ganyan siya. Sabi ni Eliseo, ay, hindi ako nagpapabayad. Oh, diba? Diba? Ayun. Pero, may tuturing ba natin, Pastor Paul, na pagkilos ito ng Panginoon? Definitely, no? Kasi wala namang gamot doon sa Ilog Jordan. Oo. Hindi yun parang Baka lahat na... ininumin. At saka siya lang yung kutis bata ulit. Oo, marami Baka namang naligo diyan, di ba? Oo, yes. Oo, so hindi siya para ibigay mo yung gloria o yung recognition dun sa tubig ng Jordan. Ang gumawa talaga niyan ay ang Panginoon. Kasi kung sinabi niya kay Eliseo, gagaling siya, lubog siya dyan 7 times, buburahin ko yung ketong niya. Ang nagbura, Panginoon. At yun yung inaayos kay Eliseo. Kasi hindi inaayos ni Eliseo kay Naaman. Kasi ang opinion ni Naaman, baka siya eh. Ang opinion ni Naaman, baka naman si Eliseo talaga ang nagpagaling. O baka naman ito talaga yung Jordan pala talaga yung dapat kong puntahan. Hindi, tinatama natin na dapat ang tingin sa Panginoon. At yun ang ginawa ni Eliseo. Sinabi niya, hindi ako nagpagaling sa'yo. Diyos ang nagpagaling sa'yo. At Diyos din ang nagbigay siguro ng sakit sa kanya na ketong. Oo, para no? bumaba siya. Oo. Diba? Kasi magaling siya eh. Hindi naman siya masamang tao na maituturing, di ba? Magaling na general, hindi masama. Yung hindi masamang leader, hindi masamang general, pero may issue. Lahat naman tayo may flaws. Yes. Mga kapatid, lahat tayo may flaws. Ang flaw niya, masyadong mataas. Na yung, siguro, magaling ako eh. Oo. I deserve, diba? Yan. Para matutong magpakumbaba. Yan. Kahit na yung pinakamalakas mga kapatid, sinusubok din talaga ng karamdaman, hindi ba? Anong gusto pong ituro sa atin, Pastor Paul, ng Panginoon sa kwento ni Naaman? Siguro paalala ito sa atin na there is a greater power. 'Di ba? Wag ho tayong tumingin sa ating mga sarili at sabihin natin na ang layo na ng narating ko, ang taas na ng inabot ko. Kapag nag-focus tayo dun sa ating personal success or yung ating mga something that you can be proud of yourself, very easily, no? Kaya nga ang sinasabi ng Panginoon, do not rest on your laurels. Hindi porket meron kang panalo ka na habang buhay. Mag-iingat tayo doon. So that is a reminder for us. Pero isa pa, tinuturuan din tayo na huwag tayong tumingin sa gamot lamang. Diba? Of course, kailangan natin ng gamot. Kailangan natin ng MX3, ng mga supplements natin. Kailangan natin ng tamang pahinga. Pero higit sa lahat, kailangan natin ng Diyos. At yun Amen. siguro yung parang nakakaligtaan natin. Kasi kunyari pag nilagnat ka o masakit ulo mo, hindi na nga tayo nagdadasal eh, di ba?
bigyan mo ako ng ganitong gamot. Mm. Bigyan mo ako ng ganitong inumin, di ba? Hindi na natin unang step yung, Lord, tulungan mo ako. Tanggalin mo tong sakit na ito. And that is a reminder. Yung nangyari kay Naaman is a reminder for all of us. Tawag muna tayo kay Lord. Lapit muna tayo sa Kanya. Yun ang magiging perfect morning, perfect day para sa atin. Pag natuto tayong kumapit at lumapit sa Diyos muna bago ang iba. Mga kapatid, ipinapaalala po sa atin ng buhay ni Naaman na walang katayuan, yaman o kapangyarihan ang makakaligtas sa atin sa mga pagsubok ng buhay. Lahat tayo may mga sugat, maaaring sa katawan, sa puso o sa espiritu. Pero ipinakita rin ng Diyos na ang tunay na himala ay nagsisimula sa mapagkumbabang puso. Nang isinantabi ni Naaman, katulad ng sinabi ni Pastor Paul, ang kanyang pagmamataas at nagtiwala sa salita ng Diyos, doon dumating ang kanyang pagpapagaling. Kung may pinagdaraanan ka ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maaaring hindi dumating ang sagot ng Diyos sa paraang inaasahan natin, pero palaging tama ang kanyang paraan at tamang-tama ang kanyang oras. Minsan, ang pinakamalaking himala, yung hindi lang ang paggaling ng ating katawan, kundi ang pagbabago ng ating puso at ang mas malalim na pagkilala natin sa Diyos.